Magandang araw sa inyo, idol. Meron tayong magandang topic sa araw na ito. At itong topic na ito ay tingin ko matagal nyo nang napapansin. O maybe napansin nyo na pero nais po ninyong itanong sa akin. O maaring nahihiya lang kayong magtanong. But in this video, sasabihin ko sa inyo, i-reiterate ko kung bakit ayaw na ayaw ko ang promo na zero down sa mga car dealers. Bakit nga ba? Sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay, mahirap kumita, pero nais natin magkaroon ng sasakyan, pangarap natin ang magkaroon ng sasakyan, pero ito na yung chance, may nag-offer sa atin ng zero down, ba't hindi pa natin kunin? Saan ka pa? Magkakaroon ka ng bagong sasakyan nang wala kang ilalabas na kahit 5 duling. 'Di ba? Ikagrab mo talaga yung opportunity na yan. Pero hindi natin alam kung ano ang negative effect nito sa atin. Hindi lang sa atin bilang consumers, but also sa larangan ng sales, auto industry, sa mga car dealers, management, and also sa ating mga ahente. Kaya in this video, sasabihin ko sa inyo yan, nang sa ganon malaman po ninyo mga ka-idol. Hindi ko naman sinasabing wag po kayong kumuha. Kukuha kayo, siyempre kung kailangan nyo naman talaga di ba? Pero ang sinasabi ko lang naman dito is, dito ko nami-measure kasi kung ang tao ay may kakayahan ba talagang bumili ng sasakyan na kaya niya talagang hulugan in 5 years. Dahil alam nyo, ang pakiramdam ng may hinuhulugan ay masaya sa umpisa. Pero pagdating mo ng kalagitnaan, dun mo na mararamdaman yung burden. Burden na mabigat pala, matagal pala, at kapag natapos mo, dun mo na lang masasabi sa sarili mo na ayaw mo nang kumuha muna. O ayaw mo na talagang kumuha dahil malaking sacrifice ito para sa iyo. Malaking burden ito para sa iyo. Lalo na kapag ikaw ay nawalan ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya mo, na disgrasya ka, yun. Problema yun mga ka-idol. Kaya, nung kapanahunan ko, kapag may nakita ako at nalaman ako na yung kapwa ko ahente ay nag-offer ng low down, zero down, pinagsasabihan ko. Especially yung mga bagong ahente. Na para saan pat pumasok ka bilang ahente? May passion ba rito? May career ka ba dito? Nag-exert ka ba ng effort? Nag-exert ka ba ng rapport para sa iyong kliyente? Nag-research ka ba? Mahal mo ba yung ginagawa mo? Talagang yan ba talaga ang passion mo? 'Di ba? Dahil kung magtatrabaho ka dito at mauwi lang yan sa wala, kumbaga wala kang kikitain, nanloloko ka ng kapwa mo, niloloko mo yung mga kliyente, ang boss mo, sarili mo, wag na. 'Di ba? Dahil nung kapanahon na po namin, kapag nag-offer ka ng low down, zero down, matik po 'yan. Yung iba diyan ay may hocus-pocus. May ginagawang kalokohan sa kanilang mga kliyente or maaring connivance nila ang kliyente para ma-execute yung business ng kliyente. Okay? So, ready na ba kayo? Kung ready na kayo mga ka-idol, panoorin niyo ito. Okay, ito yung mga kadahilanan kung bakit ayaw na ayaw ko ang zero down. Number 1, naabuso kasi ang sistema ng auto loan ng ating auto industry. Okay? Number 2, hindi magiging healthy ang kompetisyon ng sales sa auto industry. Dahil kung ikaw ay mag-o-offer ng zero down at kapag hindi bumenta or bumagal ang benta ng iyong kalaban or kapwa mo brand, tendency gagawa po yan ng way to compete with you. Dito na lang papasok ang pagandahan ng locations, padamihan ng ahente, pagalingan ng ahente. So what if kung dumami po ang mga car dealers na nag-o-offer ng zero down? So, anong mangyayari? Siyempre, yung mga ahente ay maghahanap ng way kung saan ang may nag-o-offer ng magandang kita. Kung ano yung brand na patok para sa mga kliyente ngayon or nauso sa mga kliyente ngayon. Doon sila mga ka-idol. Tendency, meron at merong mga company na malulugi. Yun ang sinasabi ko na unhealthy po yan. Okay, number 3, maraming car dealers ang magsisigaya ng promo dahil sa kompetisyon. Siyempre, kapag nauso na, 'di ba? Gaya-gaya na 'yung mga ka-idol. Gaya nung nagpauso ang
ang Diwata Paris Overload. O, di ba? Maraming nagsigayahan. Yung milk tea, nagsigayahan. Ganyan. Tapos biglang, pang! Nag-shutdown yung iba dahil nalugi. Okay? Ganun mga ka-idol. Number 4, dadami ang customers na hindi naman pabili. So, imaginein mo, wala sa isip mo ang bumili ng sasakyan. Nagkataon na pumunta kayo ng mall kasama iyong pamilya, may nakita kayong display, maganda yung display, nakursunadahan mo, binuyukan ng iyong asawa, ng iyong mga anak na kumuha ka ng sasakyan since na zero daw naman, napilitan ka ngayon. 'Di ba? O di kaya, yung mga hindi qualified ay mapipilitan ding bumili, especially yung mga under budget, no? O kaya yung mga kababayan nating OFW na pauwi na dito sa bansa, 'di ba? Napipilitan sila ngayong kumuha para gamitin nila sa kanilang personal na pangangailangan na gusto nilang ipasok sa negosyo, gaya ng private taxi business, gaya ng Grab, ayan, N-Drive, Joyride. Alam mo ba kung anong kalakaran dyan na kailangan pa palang magpaipit para lang makabiyahe ka? Hindi mo ba alam na maliit lang ang kita dyan dahil may 20% pa ang company? Marami kang kalaban. Hindi lang 4 wheels, kundi pati 2 wheels. Hindi lang 2 wheels, but also yung mga habal-habal, yung mga nangungontrata lang. Nami-make up lang sa daan. 'Di ba? Tapos, siyempre yung iba makakaisip din na ipasok ito sa mga illegal na business gaya ng mga pangungulorum, carpooling. Yung iba po dyan ay bumibili ng van, nangungulorum sa probinsya. Yung iba po dyan ay nangungontrata sa village, hatid sundo sa trabaho. O kaya, ipapasok nila as rent a car, unregistered rent a car. Yung self-drive, na uso po ngayon yan mga ka-idol. At ito pa yung pinakamalala. Siyempre, yung iba po dyan, tinuturuan din po ng ahente na yung mga pagpapasalupo ng sasakyan. Na meron silang kliyente na hindi naman approvable. Diba? Tapos ikaw naman ay approvable pero medyo nag-iisip ka pa at binuyukan ng iyong ahente na, Sir, paggamit mo na lang yung approval mo. Since na zero down naman yan, wala kang ilalabas na pera. Magkakapera ka dito sa aking isang kliyente dahil ito, willing to maglabas kahit 150 to 200. O kahit bigyan mo lang ako 50 mil, sa'yo na yung 150. Bigyan mo ako 50 mil, sa'yo na yung 100. O, di ba? Ang problema is what if kung hindi na makabayad, mahirapan na magbayad. So, itatago na yung unit. Marami ako nababalitaan na ganyan. O kaya, itatawid dagat nila. Karnap na yan. Ipa-parts out. O, anong pangahanapin mo? Problema ka ngayon, mga ka-idol. Kaya, sinasabi ko sa inyo, maraming kalokohan pagdating sa mga ganyan, mga ka-idol. Maraming mga ahente o kliyente na makakaisip pagdating sa promo na yan. Number 5, maraming ahente ang makakaisip na gumawa ng kalokohan o pagkakaperahan sa mga kliyenteng walang alam sa pasikot-sikot ng transaksyon o kliyenteng walang kaakulan na requirements. So, gaya niyan, hindi po approvable yung iba. Gustong kumuha pa rin ng unit dahil since na zero down, may kakilala akong taga-bangko na kaya kang i-approve. O, since na zero down naman yan, magbigay ka lang ng 50 mil. O, di ba? Tapos bigyan mo ko 10,000. Pero hindi mo alam, 10,000 lang pala ibibigay doon sa bangko. O, kanya ng the rest. Di ba? O, di kaya, bukod sa ganun, pagawa tayo ng mga requirements kasi kailangan mo talaga magpasa ng requirements. Yung requirements, pababayaran ka, aabot ng 50 mil. O, di ba? Di, nanguluntoy ka ngayon, mga ka-idol. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan, tuturuan ka pa ng gumawa ng, na mag-business ka ng ganito, ganon. Diba? Maraming ituturo din sa inyo ahente. Hindi ko naman sinasabang masasama yung mga ahente. Meron at meron talagang matutukso. Okay? O, number 6. Makakaisip ang ibang ahente na gawan ito ng modus o pangi-scam sa mga kliyente. Panduduga o pagnanakaw sa company. Ayan. So, kapag may nag-offer ng zero down at hindi kayang labanan ng ibang dealer, ang gagawin ng ibang dealer, ililipat yung benta doon sa zero down. At kapag nalaman ngayon ng kanilang dealer na pinasa ang benta, iimbestigahan kayo ngayon, i-interrogate kayo ngayon ng dealer,
at nalaman na pinasa ang benta, tanggal ngayon ang ahente. 'Di ba? At eto mga ka-idol, 'di ba? Imagine niyo yung nangyayari dati sa Ford Manila Bay. O yan, cash buyer na yan ha, naikutan pa. Milyon-milyon pera ang nawala. Cash buyer yun ha. O, nadali pa ng ahente. O, what if kung financing pa yan, idol? 'Di ba? Madali lang ikutan yan. Number 7, malaki ang tsansa na dumami na kliyenteng mahatakan dahil sa pagiging delinquency. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero may chance na maging delinquent po yung ibang mga kliyente. Lalo na kung may sakit sa limot, o wala talagang kapera-pera, o sabihin nating namorbinsya muna, tapos nalaman niya na may past due na pala siya, o kaya nagkasakit yung iba, yun yung reason kung bakit na past due, di ba? Marami akong mga followers na dumaan sa magandang promo na na-past due, naging delinquent mga ka-idol. Kaya isa din po yan sa dahilan kung bakit, alam mo yon, na-abuse ng mga kliyente yung pagiging maluwag ng promo na yan. Kumbaga, sabi kasi ganito, after 90 days pa zero down, tapos 90 days pa sa sobrang kumpiyansa, ayun, naging delinquent. Pero di ko na naman nilalahat mga ka-idol ha. Okay, number 8, maghihigpit lalo ang mga bangko pagdating sa qualifications ng mga kliyente. Dahil kapag nalaman nila sa system or sa data nila na marami silang nahatak o naging delinquent, maghihigpit po sila the following years. Dadami at dadami pa ang requirements na hihingin sa mga new customers. Kaya, kung napansin po ninyo na ang iba sa inyo ay naglabas na ng sasakyan, di ba? Naglabas nyo na yung sasakyan, hiningan pa rin kayo ng requirements, di ba? At kapag hindi mo kinumply o nakipag-cooperate doon sa hinihinging requirements, tendency, hindi po makakakolekta ng proceeds ang dealer sa bangko. At hindi rin po kukomisyon ang inyong ahente o hindi kikita ang inyong ahente. At kapag hindi kayo nakipag-coordinate, definitely, ma-hold din po ang inyong plaka. Ma-hostage din po inyong plaka dahil hindi po kayo nakikipag-coordinate or nakikipag-participate. Number 9, dadami ang mga sasakyang nakaparking sa labas. Marami sa amin yan. Sa inyo, kumusta? Maliit lang ang bahay pero walang parking. May parking pero ayaw naman parkingan. Maliit ang bahay, 3, 5 kotse. Yung iba nakikiparking pa sa labas ng kapitbahay. Oh, yun. Imagine niyo mga ka-idol ha. Dahil ang reason nila, kasi yung anak ko nag-aaral, kailangan ng sasakyan. Ako pumapasok sa trabaho. Yung isa kong anak, yung panganay, nagtatrabaho din. Kailangan namin ng iba't ibang sasakyan. At kailangan din namin ng pang-coding. Oh, di ba? Yun, yung sinasabi ko. Kaya nga, dapat sa panahon po ngayon, bago mag-approve ang bangko, dapat tini-check muna nila maigi na ito ba ay may parking, nasaan ang parking. O, di ba? Dapat ganun. Kapag walang parking, no approval. Sana ganun, di ba? Number 10, mas titindi pa ang traffic sa Metro Manila at karatig probinsya dahil sa maraming magsisikipang daan dahil sa, yun nga, tumadami yung sasakyan na pinagbigyan natin na magkaroon ng chance na magkaroon ng sasakyan yung mga taong medyo alanganin or yung hindi naman pabili, di ba? Yung mga hindi pabili, nangangarap ng sasakyan, mapapabilis ang kanilang process ng, alam mo yon, ng pagdi-decide. Or yung iba naman, may CMAP na nga, di na nga qualified, gagawa pa rin ng paraan para magkaroon ng sasakyan. Yung iba naman, napilitan kumuha ng sasakyan dahil sa buyo na pagkakapirahan natin ang unit na yan. Diba? Lalo na't kung nangangailangan ka at may requirements ka, ay naku, mabenta yan. Okay? So, I hope sa video ito marami po kayong natutunan. Hindi ko naman sinasabi na ayaw ko ang zero down. Pero ang para lang sa akin kasi is may malaki kasi itong negative effect in the future sa auto industry. Kaya kung kayo po ay taga car dealer o manager kayo ng car dealer,
reviewin ninyo ang inyong promo dahil hindi araw-araw Pasko. Baka mga ilang taon, magka-problema po kayo. Sabi nga ng isang aking follower, sa US daw, uso daw ang zero down at 90 days ang first monthly. Well, wala problema, US yan Maraming pera tao dyan Pero according to my other friend, marami din daw pong mga kababayang Pinoy sa US ay baon po sa utang. Dahil knowing US, mahilig silang magpautang. At knowing Pilipino, mahilig ding umutang. At yung iba ay hindi nakakabayad o hindi marunong magbayad. Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan daw. 'Di ba? Ganon mga ka-idol. So, I hope marami po tayong natutunan sa video ito. Thank you for watching. Dito lang kay The Carlone Expert.